Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, puspusang pinapalakas ng Taiwan ang kanilang depensibong estratehiya upang mapanatili ang soberanya at seguridad ng bansa. Isinasaalang-alang nila ang banta ng isang posibleng pagsalakay, kaya naman inuuna ng kanilang gobyerno ang pagpapalakas ng sandatahang lakas, pagpapaunlad ng teknolohikal na inobasyon, at pagpapalawak ng mga hakbang para sa civil defense. Upang mapanatili ang kahandaan laban sa anumang agresyon, patuloy na pinalalakas ng Taiwan ang kanilang militar sa pamamagitan ng modernisasyon ng kagamitan at teknolohiya. Sinusuportahan ito ng pagpapalawak ng kanilang hukbong panghimpapawid at hukbong dagat upang maprotektahan ang airspace at maritime territory ng bansa. Bumibili rin sila ng mga makabagong fighter jets, submarino at missile defense systems mula sa kanilang kaalyadong mga bansa, partikular na sa Estados Unidos. Bukod dito, pinalalawak din ang training program ng hukbong sandatahan, kung saan mas pinaigting ang mandatory military training at reserbang puwersa upang matiyak ang sapat na manpower sa panahon ng kagipitan. Kasabay ng modernisasyon ng hukbo, isinusulong din ng Taiwan ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng drones at robotics upang magkaroon ng mas epektibong depensa gamit ang makabagong teknolohiya. Sa ilalim ng inisyatibang Chips Team Taiwan, hinihikayat ng gobyerno ang mga lokal na kumpanya na tumutok sa paggawa ng mga satellite, drones at robotics na maaaring gamitin sa defense operations. Malaki ang papel ng artificial intelligence sa pagpapaunlad ng mga surveillance at attack drones na may layuning pataasin ang kakayahan ng Taiwan sa reconnaissance at precision strikes nang hindi kinakailangang umasa sa traditional na military engagements. Pinupundohan din ng pamahalaan ng mga defense technology startups upang mapabilis ang research and development sa larangang ito. Hindi lamang sa larangan ng sandatahang lakas na katuon ng Taiwan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng civil defense upang matiyak ang seguridad ng mga mamamayan sa oras ng kagipitan. Nagsasagawa sila ng mga malawakang stockpiling efforts upang masigurong may sapat na supply ng pagkain, tubig at enerhiya kung sakaling magkaroon ng matagalang sigalot. Bukod dito, patuloy ang pagpapabuti ng emergency medical infrastructure sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga ospital at mobile medical units na handang rumisponde sa anumang krisis. Isinasagawa rin ang citywide evacuation drills upang ihanda ang publiko sa posibilidad ng missile strikes o iba pang uri ng opensiba mula sa China. Upang mapataas pa ang kakayahang depensibo, tumututok ang Taiwan sa pagpapaunlad ng asymmetric warfare capabilities. Dahil hindi kayang tapatan ng Taiwan ang laki at lawak ng hukbo ng China, gumagamit sila ng estratehiyang nakatuon sa mabilis, epektibo at teknolohikal na paraan ng pagtatanggol. Kabilang dito ang paggamit ng mobile missile launchers, stealth submarines at underwater mines upang mahadlangan ang anumang posibleng pagsalakay. Tinututukan din ang pagpapalakas ng Special Operations Units na may kakayahang magsagawa ng precision attacks at disruption missions sa likod ng linya ng kalaban. Bukod dito, pinapalakas ang missile defense system upang masigurong protektado ang mga pangunahing lungsod at military installations laban sa potensyal na ballistic missile attacks mula sa China. Isa pang mahalagang aspeto ng depensa ng Taiwan ay ang pagpapalakas ng cybersecurity upang maprotektahan ng kritikal na infrastruktura ng bansa laban sa mga cyber attacks. Dahil sa lumalakas na banta ng cyber warfare, pinalalakas ng gobyerno ang kanilang national cybersecurity strategy sa pamamagitan ng pagbuo ng mas mahigpit na depensa laban sa hacking attempts at digital espionage mula sa China. Ginagamit din ang artificial intelligence at machine learning upang mapabuti ang kakayahang matukoy at hadlangan ang mga posibleng cyber threats bago pa ito makapagdulot ng pinsala. Bukod dito, mahigpit ang koordinasyon ng Taiwan sa kanilang mga kaalyado upang palakasin ang intelligence sharing at cyber defense collaboration. Ang mga estratehiyang ito ay patunay na handa ang Taiwan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo sa kabila ng patuloy na panggigipit mula sa China. Sa pamamagitan ng modernisasyon ng sandatahang lakas, pagpapaunlad ng teknolohiya, pagpapalakas ng civil defense, pagpapatibay ng asymmetric warfare capabilities, at pagprotekta sa cybersecurity, patuloy na pinapatibay ng Taiwan ang kanilang kakayahang panindigan ng kanilang soberanya. Habang hindi tiyak kung ano ang mangyayari sa hinaharap,
Malinaw na ang Taiwan ay hindi nagpapabaya sa kanilang seguridad at patuloy na naghahanda para sa anumang posibilidad. Upang masiguro ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili, hindi lamang sa larangan ng militar nakatutok ang Taiwan kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya. Ang matatag na ekonomiya ay mahalaga upang suportahan ang mga programang pangdepensa, lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Dahil dito, pinapalakas ng Taiwan ang iba't ibang sektor tulad ng semiconductor industry, lokal na defense manufacturing, teknolohikal na inobasyon, at cybersecurity upang masigurong may sapat silang kakayahan sa pagpopondo at paglikha ng mga kinakailangang kagamitan sa depensa. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng estratehiya ng Taiwan ay ang pagpapaunlad ng kanilang industriya ng semiconductors. Bilang nangungunang tagagawa ng semiconductors sa buong mundo, ginagamit ng Taiwan ang kanilang teknolohikal na kahusayan upang palakasin hindi lamang ang kanilang ekonomiya, kundi pati na rin ang kanilang defense sector. Malaki ang papel ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, sa pandaigdigang supply chain ng semiconductors at ginamit ito ng gobyerno bilang strategic leverage upang makakuha ng suporta mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at European Union. Sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at pag-unlad sa larangan ng semiconductor technology, nagagawa ng Taiwan na lumikha ng mga advanced microchips na ginagamit sa mga defense systems, intelligence surveillance, at cyber defense infrastructure. Bukod dito, binibigyan nila ng insentibo ang mga lokal na kumpanya upang magtayo ng sariling semiconductor fabs na kayang tugunan ang pangangailangan ng kanilang defense industry. Bukod sa semiconductor industry, pinalalawak din ng Taiwan ang kanilang mga kaalyadong pang-ekonomiya upang mapanatili ang katatagan ng kanilang ekonomiya at depensa. Ang pagkakaroon ng malawak na economic partnerships ay nagbibigay sa Taiwan ng access sa mahahalagang supply chains at defense materials na maaaring hindi nila makuha ng mag-isa. Aktibong nakikipagkasundo ang Taiwan sa iba't ibang bansa upang palawakin ang kanilang free trade agreements at economic cooperation frameworks. Isa sa kanilang mga pangunahing hakbang ay ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga bansang nasa Indo-Pacific region tulad ng Japan, South Korea at Australia upang palakasin ang economic resilience laban sa posibleng economic blockade mula sa China. Patuloy rin silang nakikipag-ugnayan sa European Union at Estados Unidos upang mapalakas ang foreign direct investments na makakatulong sa kanilang industriya ng depensa at teknolohiya. Kasabay ng pagpapalawak ng kanilang mga kaalyadong pang-ekonomiya, isinusulong din ng Taiwan ang pagpapaunlad ng lokal na industriya ng depensa. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng kanilang gobyerno ay ang pagbawas ng dependency sa imported defense equipment at pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na kumpanya na lumikha ng sariling military hardware. Upang maisakatuparan ito, binibigyan ng gobyerno ng Taiwan ng insentibo ang mga kumpanya sa defense sector upang magsagawa ng pananaliksik at pag-unlad sa paggawa ng armas, sasakyang pandigma at iba pang defense technologies. Nakikipagtulungan din ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya upang bumuo ng mga locally manufactured missile systems, radar technology at unmanned defense systems na maaaring gamitin sa depensa ng bansa. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng military self-sufficiency ng Taiwan, kundi nagbibigay rin ng oportunidad para sa paglago ng kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng export ng defense technology sa ibang bansa. Isa pang mahalagang aspeto ng estratehiya ng Taiwan ay ang pagpapalakas ng teknolohikal na inobasyon. Bilang isang bansa na may mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, patuloy na namumuhunan ng Taiwan sa research and development upang makabuo ng mga makabagong teknolohiya na magagamit sa depensa. Malaki ang ginagampanan ng artificial intelligence, automation at advanced computing sa pagpapalakas ng military capabilities ng Taiwan. Ino-optimize ng bansa ang paggamit ng AI-driven surveillance, satellite reconnaissance, at autonomous defense systems upang gawing mas epektibo ang kanilang defense strategy. Ang gobyerno rin ay nagbibigay ng suporta sa mga startup at teknolohikal na institusyon upang mapabilis ang pagdevelop ng cutting-edge defense innovations tulad ng smart weapons,
automated defense networks, at advanced cyber warfare systems. Bukod sa military at economic infrastructure, binibigyang pansin din ng Taiwan ang pagpapalakas ng kanilang cybersecurity industry upang maprotektahan ang kanilang ekonomiya at infrastruktura laban sa mga cyber threats. Dahil sa patuloy na cyber attacks mula sa China, ginagastusan ng Taiwan ang pagbuo ng mas advanced na cyber defense mechanisms upang protektahan ang kanilang critical infrastructure. Pinalalawak ng gobyerno ang cybersecurity workforce sa pamamagitan ng training programs at partnerships sa mga pribadong kumpanya upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagtukoy at pagpigil ng cyber threats. Pinapalakas din ang international cybersecurity cooperation sa pamamagitan ng intelligence sharing agreements sa mga bansang may advanced cyber capabilities upang matiyak ang proteksyon ng mga mahalagang data at networks ng Taiwan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, natitiyak ng Taiwan na hindi lamang sila may sapat na kakayahan upang ipagtanggol ang sarili kundi mayroon ding matatag na ekonomiya upang suportahan ang kanilang defense programs, ang pagpapaunlad ng semiconductor industry, pagpapalawak ng economic alliances, pagsuporta sa local defense manufacturing, paglikha ng cutting-edge military technologies, at pagpapalakas ng cybersecurity ay ilan sa mga estratehiyang ginagamit ng Taiwan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan sa gitna ng lumalakas na banta mula sa China. Sa ganitong paraan, hindi lamang pinapanatili ng Taiwan ang kanilang kasalukuyang depensa, kundi itinataguyod din nila ang kanilang posisyon bilang isang matatag at independenteng bansa sa harap ng mga geopolitical na hamon. Bukod sa pagpapalakas ng kanilang militar at ekonomiya, mahalaga rin para sa Taiwan na magkaroon ng matibay na ugnayan sa pandaigdigang komunidad upang mapanatili ang kanilang seguridad at soberanya. Sa harap ng patuloy na panggigipit ng China, agresibong isinusulong ng Taiwan ang mga diplomatiko at politikal na estratehiya upang mapalawak ang kanilang internasyonal na pagkilala, makabuo ng alyansa sa iba pang mga bansa, at mapanatili ang suporta ng mga global powers tulad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng matalinong diplomasya at paggamit ng soft power. Unti-unting itinataguyod ng Taiwan ang kanilang posisyon sa internasyonal na entablado. Isa sa pinakamahalagang hakbang ng Taiwan sa kanilang diplomatiko at politikal na estratehiya ay ang pagpapalakas ng ugnayan sa Estados Unidos. Bilang pinakamalakas na kaalyado nito, patuloy na tinutulungan ng Estados Unidos ang Taiwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng military aid, intelligence sharing, at pagpapalakas ng bilateral agreements para sa seguridad. Sa kabila ng kawalan ng opisyal na diplomatikong relasyon, nagtalaga ang Estados Unidos ng mga batas tulad ng Taiwan Relations Act na nagtatakda ng suporta sa depensa ng Taiwan laban sa anumang potensyal na banta mula sa China. Regular ding nagsasagawa ng military drills at defense cooperation ng Taiwan at Estados Unidos upang tiyakin ang kahandaan ng bansa sa panahon ng emerhensya. Bukod sa ugnayan nito sa Estados Unidos, patuloy ding nagsusumikap ang Taiwan na palawakin ang kanilang internasyonal na pagkilala. Dahil sa pressure mula sa Beijing, maraming bansa ang hindi opisyal na kinikilala ang Taiwan bilang isang malayang estado. Gayunpaman, agresibo pa rin ang kanilang diplomatikong kampanya upang makakuha ng suporta mula sa mas maraming bansa, lalo na sa Latin America, Pacific Islands, at ilang bahagi ng Africa. Gumagamit ang Taiwan ng iba't ibang pamamaraan tulad ng pagbibigay ng humanitarian aid, economic investments, at teknolohikal na kooperasyon upang mapanatili o makakuha ng diplomatikong pagkilala mula sa mas maraming bansa. Sa kabila ng patuloy na pagbawas ng bilang ng kanilang mga opisyal na kaalyado, nagagawa ng Taiwan na mapanatili ang matibay na relasyon sa mga bansang naniniwala sa kanilang soberanya upang higit pang palakasin ang kanilang presensya sa global na entablado. Masigasig ding nagsusumikap ang Taiwan na maging aktibong miyembro ng iba't ibang internasyonal na organisasyon. Sa kabila ng pagsisikap ng China na hadlangan ang kanilang pagiging miyembro sa United Nations at iba pang pandaigdigang institusyon, hindi tumitigil ang Taiwan sa paghahanap ng mga paraan upang makilahok sa mga mahahalagang organisasyon tulad ng World Health Organization, WHO, International Civil Aviation Organization, ICAO, at Interpol.
Sa pamamagitan ng aktibong pagsali sa mga regional forums at trade partnerships, patuloy na pinapalakas ng Taiwan ang kanilang impluensya sa international na politika at ekonomiya. Isa pang mahalagang estratehiya ng Taiwan ay ang pagpapalakas ng kanilang ugnayan sa mga karatig bansa sa Asya, habang patuloy na bumababa ang kanilang opisyal na diplomatikong relasyon sa ilang bansa. Lumalawak naman ang kanilang kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, depensa at teknolohiya sa mga bansang tulad ng Japan, South Korea, India at Australia. Malaki ang papel ng Taiwan sa supply chain ng semiconductors at iba pang mahahalagang teknolohiya, kaya't ginagamit nila ito bilang leverage upang makabuo ng mas matibay na ugnayan sa kanilang mga kapitbahay sa pamamagitan ng trade agreements, military cooperation at joint infrastructure projects. Unti-unting bumubuo ang Taiwan ng isang network ng mga kaalyadong bansa na maaaring tumulong sa kanilang seguridad sa harap ng banta ng China. Bukod sa tradisyonal na diplomasiya, ginagamit din ng Taiwan ang kanilang soft power upang palakasin ang kanilang impluensya sa ibang bansa. Ginagamit nila ang kanilang kultura, edukasyon at teknolohiya bilang paraan upang ipakita ang kanilang kakayahan bilang isang modernong demokrasya at maunlad na bansa. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng cultural diplomacy, ipinapakilala nila ang kanilang sining, musika at pelikula upang makabuo ng positibong imahe sa internasyonal na komunidad. Malaki rin ang papel ng kanilang educational exchange programs sa pagpapalawak ng kanilang impluensya, kung saan libu-libong dayuhang estudyante ang tinatanggap sa kanilang mga universidad taon-taon. Higit pa rito, ginagamit ng Taiwan ang kanilang technological expertise upang makipag-ugnayan sa iba pang bansa, lalo na sa larangan ng cybersecurity at artificial intelligence. Sa pamamagitan ng mga estratehiyang ito, patuloy na isinusulong ng Taiwan ang kanilang posisyon sa pandaigdigang entablado, ang pagpapalakas ng ugnayan sa Estados Unidos, pagpapalawak ng internasyonal na pagkilala, pagiging aktibo sa internasyonal na organisasyon, pagtataguyod ng kooperasyon sa mga karatig bansa, at paggamit ng soft power ay ilan sa mga hakbang na ginagawa ng Taiwan upang mapanatili ang kanilang seguridad at soberanya sa kabila ng lumalakas na pressure mula sa China. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila napapalakas ang kanilang depensa, kundi nagagawa rin nilang palawakin ang kanilang geopolitical influence sa buong mundo. Bagamat mas maliit ang Taiwan kumpara sa China, hindi imposibleng magkaroon ito ng pagkakataon upang mapalawak ang impluensya o kahit masakop ang ilang bahagi ng mainland China sa hinaharap. Sa kasaysayan, maraming beses nang nagkaroon ng mga panloob na krisis ang China. At kung mangyari itong muli, maaaring samantalahin ng Taiwan ang kahinaang ito upang palakasin ang kanilang geopolitical na posisyon. May ilang posibleng senaryo kung saan maaaring magkaroon ng bentahe ang Taiwan at sa pinakamalawak na saklaw ay makakuha ng kontrol sa ilang bahagi ng China. Isa sa mga posibleng senaryo ay ang pagkakaroon ng isang malaking krisis sa politika sa China. Sa kasalukuyang pamamahala ng Partido Komunista ng China, CCP, mahigpit na kinokontrol ang gobyerno at impormasyon. Subalit kung magkaroon ng matinding sigalot sa loob ng partido o isang biglaang pagbabago sa pamumuno, maaaring humina ang Central Authority. Ang ganitong pangyayari ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa pamamahala, lalo na kung magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga matataas na opisyal. Kung mangyari ito, maaaring gamitin ng Taiwan ang pagkakataon upang itaguyod ang kanilang sariling agenda sa rehiyon, palakasin ang ugnayan sa mga anti-Beijing na puwersa, at marahil ay makaimpluwensya sa ilang bahagi ng China na nais makawala sa kontrol ng CCP. Bukod sa isang krisis sa politika, maaaring magbukas ng oportunidad para sa Taiwan ang isang malawakang pag-aalsa sa China. Sa isang bansa na may mahigpit na kontrol sa mamamayan, anumang anyo ng malawakang protesta o revolusyon ay maaaring humantong sa destabilisasyon ng gobyerno. Kung magkaroon ng ganitong pangyayari, maaaring samantalahin ng Taiwan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga anti-CCP movements o pagbibigay ng tulong sa mga rebeldeng grupo. Ang pagkakaroon ng isang decentralized China ay maaaring magbigay ng pagkakataon para sa Taiwan na makakuha ng kontrol sa ilang strategic na teritoryo, lalo na kung may mga rehiyon na nais magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa kanila.
Isa pang posibleng senaryo na maaaring magbigay ng kalamangan sa Taiwan ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng China. Sa kasalukuyan, isa ang China sa pinakamalalakas na ekonomiya sa mundo. Ngunit hindi ito ligtas sa mga hamon tulad ng lumalaking utang, paghina ng sektor ng real estate, at bumababang foreign investments. Kung ang mga problemang ito ay lumala at humantong sa isang matinding economic depression, maaaring mawalan ng tiwala ang mamamayan sa pamahalaan at maaari ring humina ang kakayahan ng China na pondohan ang kanilang military expansion. Kung mangyari ito, maaaring gamitin ng Taiwan ang kanilang mas matatag na ekonomiya bilang leverage upang mapalakas ang kanilang posisyon sa rehiyon. Malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa geopolitical landscape kung makakuha ng malakas na suporta mula sa internasyonal na komunidad ang Taiwan. Sa kasalukuyan, marami ng bansa ang nagpapakita ng suporta sa Taiwan. Ngunit kung magkaroon ng mas matibay na alyansa sa militar at ekonomiya, maaari itong magbunga ng mas matapang na hakbang para sa bansa. Halimbawa, kung ang mga kanluraning bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, at mga bansang European ay magbigay ng mas direktang suporta sa Taiwan sa anyo ng military aid, intelligence sharing, at economical na kooperasyon, maaaring mapalakas ng Taiwan ang kanilang kakayahan sa geopolitika. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magbigay sa kanila ng mas matibay na pundasyon upang maging isang strategic na kapangyarihan sa rehiyon at posibleng magamit ito upang mapalawak ang kanilang impluwensya sa China. Huli sa listahan ng mga posibleng senaryo ay ang pagkakaroon ng teknolohikal na kalamangan ng Taiwan laban sa China. Sa kasalukuyan, ang Taiwan ay nangunguna sa industriya ng semiconductors at iba pang advanced na teknolohiya na isang mahalagang sektor sa modernong digmaan at geopolitika. Kung magtagumpay ang Taiwan sa pagpapanatili ng kanilang dominasyon sa teknolohiya, lalo na sa larangan ng artificial intelligence, cyber warfare, at advanced weaponry, maaaring magamit nila ito upang lampasan ng China sa ilang mahahalagang aspeto ng depensa at ekonomiya. Ang teknolohikal na bentahe ay maaaring maging isang game changer dahil ito ang maaaring magbigay sa Taiwan ng kakayahang pigilan o kahit palawakin ang kanilang kontrol sa rehiyon. Bagamat tila mahirap isipin sa kasalukuyan ang posibilidad ng Taiwan na sakupin ng China, hindi ito imposibleng mangyari kung maganap ang isa o higit pa sa mga senaryong ito. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa kung paano ang isang maliit ngunit matatag na bansa ay nakakuha ng kapangyarihan laban sa isang mas malakas na kalaban sa pamamagitan ng tamang pagkakataon at estratehiya. Kung tama ang kalkulasyon ng Taiwan, maaaring dumating ang panahon kung saan sila ang nasa posisyon ng bentahe sa pagitan nila at ng China. Bagamat may ilang senaryo kung saan maaaring magkaroon ng bentahe ang Taiwan upang mapalawak ang kanilang impluwensya sa China, napakalaki pa rin ng mga hadlang na kakaharapin nila kung ipagpapatuloy nila ang isang agresibong estratehiya upang sakupin ang mainland. Ang China ay isang dambuhalang bansa na may matatag na ekonomiya, malakas na hukbong sandatahan, at isang gobyernong may mahigpit na kontrol sa kanilang teritoryo. Dahil dito, ang anumang plano ng Taiwan na isulong ang ganitong hakbang ay may kasamang seryosong panganib na maaaring magbunsod ng matinding destabilization, hindi lamang sa pagitan ng dalawang bansa, kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Asya. Isa sa pinakamalaking hadlang sa anumang pagtatangka ng Taiwan na sakupin ng China ay ang napakalakas na puwersa ng militar ng China. Ang People's Liberation Army, PLA, ay isa sa pinakamalalaking hukbo sa buong mundo. May milyon-milyong aktibong sundalo at isang napakalawak na arsenal ng makabagong armas. Bukod sa conventional military forces, malaki rin ang kakayahan ng China sa larangan ng missile technology, cyber warfare, at naval supremacy. Ang China ay mayroong sistematikong air defense networks, ballistic missile systems, at nuclear deterrence, na lahat ay maaaring maging isang napakahirap na hadlang para sa Taiwan kung sakaling magtangkang lumusob sa mainland. Ang numerical at teknolohikal na kalamangan ng China ay nangangahulugan na ang anumang opensibang gagawin ng Taiwan ay kailangang maging sobrang epektibo at mabilis, kung hindi ay maaari itong mapigilan bago pa man makakuha ng anumang tagumpay. Bukod sa lakas ng militar ng China, maaaring mahirapan ng Taiwan dahil sa kakulangan ng suporta mula sa internasyonal na komunidad. Bagamat nakakuha sila ng suporta,
mula sa mga bansang gaya ng Estados Unidos at Japan. Sa usapin ng depensa, maaaring iba ang magiging reaksyon ng kanilang mga kaalyado kung ang Taiwan mismo ang maglunsad ng agresibong kampanya upang sakupin ang China. Maraming bansa ang nananatiling tapat sa One China policy, kung saan opisyal nilang kinikilala ang Beijing bilang nag-iisang lehitimong pamahalaan ng China. Kung sakaling magkaroon ng opensibang militar ang Taiwan, maaaring bumagsak ang kanilang internasyonal na suporta, lalo na kung makita ito bilang isang provocation na maaaring magdulot ng pandaigdigang digmaan. Maging ang kanilang mga kaalyadong bansa ay maaaring magdalawang isip na suportahan sila sa isang hakbanging maaaring ituring bilang pagsakop kaysa sa depensa. Isa pang malaking balakid sa isang posibleng military campaign ng Taiwan ay ang issue ng logistic at supply. Ang isang matagumpay na pagsakop sa isang bansang kasing lawak ng China ay mangangailangan ng napakalawak na supply chain, troop reinforcements at continuous logistical support upang mapanatili ang momentum ng opensiba. Kailangang tiyakin ng Taiwan na may sapat silang pagkain, bala, gasolina, at iba pang mahahalagang supply upang mapanatili ang kanilang puwersa sa loob ng China. Dahil isang isla ang Taiwan, magiging napakahirap para sa kanila na mapanatili ang supply lines habang nasa mainland operations sila, lalo na kung harangin ito ng Chinese Naval at Air Forces. Ang malawakang lupain ng China ay isang malaking hamon para sa mobility ng anumang puwersang sumasalakay, kaya't maaaring magtagal at mauwi sa isang protracted war na maaaring hindi kayanin ng Taiwan sa mahabang panahon. Maliban sa mga hamon sa larangan ng militar, ang isang agresibong hakbang upang sakupin ng China ay maaari ring magkaroon ng malubhang epekto sa ekonomiya ng Taiwan. Kahit na may matibay na industriya ng semiconductors at teknolohiya ang Taiwan, ang isang all-out war laban sa China ay tiyak na magdudulot ng economic isolation, sanctions, at pagbagsak ng foreign investments. Sa ngayon, umaasa ang Taiwan sa global trade upang mapanatili ang kanilang ekonomiya. Subalit kung maglunsad sila ng military offensive laban sa China, maaaring putulin ng mga pangunahing bansa ang kanilang ugnayan sa Taiwan. Maaari rin silang harapin ng economic embargo mula sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa mga bansang may matibay na relasyon sa China. Ang isang matagalang digmaan ay magre-resulta sa pagbagsak ng kanilang production capabilities, kakulangan sa enerhiya, at paghina ng currency ng bansa. Kung hindi nila mapanatili ang kanilang ekonomiya sa gitna ng isang opensiba, maaaring mas mabilis pang bumagsak ang kanilang military campaign bago pa ito tuluyang makakuha ng anumang tagumpay. Sa kabuuan, ang plano ng Taiwan na sakupin ng China ay isang napakahirap at delikadong hakbang na may napakaraming panganib. Ang napakalaking lakas ng militar ng China, ang kawalan ng matibay na suporta mula sa internasyonal na komunidad, ang mga komplikadong issue sa logistic, at ang matinding epekto sa ekonomiya ng Taiwan ay ilan lamang sa mga pangunahing hadlang na maaaring magpahirap sa anumang ganitong plano. Habang posible ang ilang geopolitical opportunities na maaaring gamitin ng Taiwan upang mapalakas ang kanilang posisyon, ang aktual na pagsakop sa China ay tila isang napakahirap na misyon na maaaring humantong sa isang malawakang digmaan na may hindi tiyak na kinabukasan para sa parehong panig.